Hello mga karelasyon. May mga babae na maingay magmahal. Lagi silang nandyan, laging available, at laging nag-a-adjust. Pero sa bandang huli, hindi pa rin sila ang pinipili. At may mga babae naman na hindi mo halos maramdaman. Hindi sila naghahabol, hindi sila nagpapapansin, hindi sila nag-e-effort, pero sila yung pinupuntahan. Sila yung hindi makalimutan. Sila yung pinili. So, anong meron sa kanila? Kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. So, at number 1, hindi siya laging available. Ang babaeng laging available, laging nagre-reply, o napakabilis sumagot ng oo, lagi siyang sumasang-ayon, laging nag-a-adjust. Minsan, hindi niya namamalayan na binibigay niya agad ang full access sa isang taong hindi pa naman invested sa kanya. At ang tao, natural na mas pinapahalagahan ang pinaghihirapan, lalo na sa mga lalaki. Kapag hindi ka laging available, natututo ang lalaki na respetuhin ang oras mo. Naiintindihan niya na meron kang mga ginagawa, may sarili kang buhay. Nare-realize niya na hindi siya ang sentro ng mundo mo or sa kanya lang umiikot ang buhay mo. At dito pumapasok ang psychology of attraction. Kapag mahirap makuha, mahirap ma-access, naa-activate ang curiosity. Kapag may konting space, may pagkakataon siyang ma-miss ka. Kapag nami-miss ka na niya, doon nagsisimula ang mas malalim na attachment. Kaya ladies, hindi mo talaga kailangang maghabol. Kailangan mo lang huwag gawing madali at libre ang presence mo sa lalaki na yan. The more na nahihirapan siya, the more na siya ay nag-e-effort. Number 2, hindi siya naghahabol, pero hindi rin nagpapahabol. So ito ay dalawang extremes. Yung babaeng naghahabol, lagi siyang unang nag-aayos, laging nagte-text, laging humihingi ng paumanhin kapag may problema. At yung babaeng nagpapahabol, ito yung cold, pa-mysterious, parang laging may game. Pero ang babaeng laging pinipili, wala sa dalawang extreme na yan. Ito yung babae na hindi desperada. Hindi rin siya manipulative. Kapag gusto ka niya, mararamdaman mo. Kapag hindi ka nag-e-effort, hindi rin siya nagpipilit. Kumbaga, ang mindset niya is about reciprocity. Energy for energy. Effort for effort. Respect para sa respeto. At alam mo kung bakit malakas ito? Dahil ang mga lalaki, instinctively, gusto niya ng challenge. Gusto niya ng babaeng may standards, pero hindi arrogante. May boundaries, pero hindi naman sobrang defensive. Naglalambing, pero hindi clingy. Lahat ay nasa balance. At ang babaeng marunong
sa pagbabalance ng mga sitwasyon, siya ang pinipili ng lalaki. Number 3, marunong siyang umalis kapag hindi siya nirerespeto. Maraming babae ang kayang magmahal, pero hindi lahat kayang kumalas, umalis. Ang babaeng laging pinipili, hindi siya nagbabanta, hindi siya dramatic, tahimik lang siya, pero malinaw ang kaniyang standards. Kapag paulit-ulit siyang dinidisrespect, pinapasinungalingan, minamaliit, ginagawang option, hindi siya nakikipag-argue para lang mapilit or ipilit ang respeto. Aalis lang siya. At ito ang malalim na psychology sa bagay na yan. Kapag alam ng lalaki na kahit anong gawin niya, hindi ka aalis, bumababa ang effort. Pero kapag alam niyang kaya mong mawala siya sa buhay mo, biglang tumataas ang value mo. Hindi dahil sa tinatakot mo siya, kundi dahil ipinapakita mo na meron kang respeto sa sarili mo. Ang babaeng kayang umalis, hindi siya kontrolado ng takot. At ang hindi takot, hindi basta-basta minamaliit. Sa totoo lang, maraming lalaki ang hindi agad umaamin. Pero ang babaeng may quiet strength na kayang mag-walk away, umalis, yan ang hindi nila makakalimutan. Number 4, hindi siya takot mag-isa. Kapag ang babae takot mag-isa, madalas tinitiis ang bare minimum. Pinapatawad kahit paulit-ulit ang pagkakamali, ang mga panloloko. Kumakapit kahit hindi na healthy ang relationship. Pero ang babaeng hindi takot mag-isa, hindi siya pumapasok sa relasyon para mapunuan ang void. Meron siyang respeto sa sarili niya. Kapag merong dumating na lalaki, hindi niya iniisip kung paano niya ito mapapanatili. Iniisip niya, karapat-dapat ba siyang pumasok sa buhay ko? Malaking pagkakaiba yun. At ito ang psychological effect sa lalaki. Kapag nararamdaman niyang hindi mo siya kailangan para maging masaya ka, mas gusto niyang maging parte ng happiness mo. Kapag alam niyang kaya mong mabuhay nang wala siya, mas pinipili niyang manatili. Bakit? Dahil ang tunay na attraction hindi nagmumula sa dependency. Nagmumula ito sa isang choice. Ang babaeng hindi takot mag-isa, siya ang laging pinipili dahil alam ng lalaki, hindi siya nandyan dahil kailangan siya. Nandyan siya dahil pinili siya. 2,000 years later. Mga karelasyon, sa dulo ng lahat ng ito, may isang bagay kang dapat tandaan. Hindi kailangang habulin ng babaeng alam ang halaga niya. Hindi siya nakikipag-agawan. Hindi siya kompetensya. Hindi siya nakikiusap para mahalin. Kapag nirerespeto siya, nandyan siya. Kapag minamaliit siya, kaya niyang umalis. Kapag may dumating, pipili siya.
Kapag wala, buo pa rin siya. At ang babaeng buo, may respeto sa sarili, alam ang halaga niya, hindi siya nagiging option. Dahil ang option ay para sa mga taong natatakot na mawalan. Pero ang babaeng hindi takot mag-isa, siya ang kinakatakutang mawala. At sa mundong puno ng paghahabol, ang hindi naghahabol, siya ang madalas pinipili.